Mula sa ating mga sarili. Sa atin din nagmumula yung mga paninibugo na yan. Sa atin din nagmumula ang mga pagbabaka. At sa atin din nagmumula ang mga kalayawan sa ating mga sangkap. Unang-una na sa ating mga pag-iisip, dapat maliwanag ang ating mga pag-iisip. Sabi nga, dapat adjustable. Kumbaga, para tayong katulad sa mag-asawa, parang sisaw. Kung nasa taas ang lalaki, ang babae nasa baba. Kung nasa baba naman ang babae, o ang lalaki naman, basta baliktaran lang. Parang siso. Sapagkat kung parehas yan nasa taas, magbabanggaan at magbabanggaan po ang mga pride niyan. Kaya yan po nag-uumpisa. Katulad din naman sa ating mga kapatid. Yung bumabaka sa ating mga kaisipan, sa ating mga sangkap. Halimbawa, tayo po ay naunahan o nalamangan. Tayo po ay, kumbaga, sa tagal ng panahon, ika nga, gusto kong maging ganito. Pero sa pagdating sa trabaho, nauna pang iprinomote nung nahuling pumasok. Hindi po baga, ego din naman yan sa sagasaan yan. Sapagkat, hindi po yan kapakumbabaan. Sapagkat ang gusto nga itaas. Kaya dapat, sabi nga dito sa huling bahagi, ang nagpapakataas, ibababa, at ang nagpapakababa, itataas. Marami po yung ibang beses na inulit ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, manatili tayo sa kalagayan na dapat pag-ingatan natin ang ating mga sarili, lalong-lalo na ang ating mga sangkap. Gamitin po natin sa kabutihan. Ang ating mga kamay, gamitin natin sa tama. Ang ating mga mata, gamitin natin sa pagtingin bilang liwanag sa ating mga landas na tinatahak. Ang ating mga pang-amoy, gamitin natin kapag may naririnig o may naaamoy na tayo o kaya may naririnig na tayo na masakit sa ating kalooban, pagtiisan po natin, huwag po tayong sasagot. Sapagkat dahil po doon tayo po ay mapapahamak din sa ating mga sariling sangkap. Kaya pag-ingatan po natin yun. Sabi po dito, kayo'y nagsisinghingi at hindi kayo nagsisitanggap. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Sino po ba dito ang may hinihingi? Bakit hindi pa natin tinatanggap? Dahil po, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama. Kumbaga, personal na kapakinabangan ang ating hinihingi. Kundi upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Halimbawa, inihiling natin na sana gumanda ang ating buhay. O kaya gumanda ang ating katawan, wala ng mga karamdaman. Nakaligtaan lang natin yung mga aral na sinasabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan na tayo, ang tinanggap natin, putong ng Espiritu Santo at apoy, kapangyarihan at pagsubok, magkaugnay na talaga yun. Hindi po tayo tumanggap ng bautismo sa tubig na pagsisisi lang, kundi kapangyarihan at ganun din ng pagsubok. Kaya po tayo, kung tayo ay gumagawa ng kabutihan, kung tayo man ay naglalakad na sa mabuting landas bilang isang mga lingkod ng ating dakilang Panginoon, gugulin po natin sa mga mabubuting gawa, huwag po sa sariling kalayawan. Huwag po sa mga pag-iisip personal sapagkat wala po tayong patutunguhan noon. Kundi gawin natin alang-alang sa ating kapwa, alang-alang sa ating kapatid, alang-alang sa pag-ibig na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, na tayo'y kinahabagan at tinawag niyang mga anak, at alang-alang din sa pag-ibig natin, ipakita din natin sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa ating kapwa, na dapat ginagawa natin ito alang-alang sa ating kapatid at hindi sa ating sarili. Sabi nito, kayo'y mga ngalunya, hindi ba ganin ninyo na laman ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Totoo po ito. Sa paanong paraan nakikipagkaibigan tayo sa sanlibutan? Kung pag-aaralan natin, marami ngayon, katulad ng mga politiko, nakikipagkaibigan sa sanlibutan alang-alang sa personal interest.
maluklok sa isang kalagayan na hinihiling niya. Subalit, nagiging kaaway po yun ng Diyos sapagkat dapat paglaanan natin na kung hindi dapat sa kalooban ng Diyos, kung ang nasa isip lang, kung kalooban ng Diyos, kalooban po talaga ng Diyos, mangyayari po at mangyayari po yan. Hindi po dapat mangyari sa sariling kalooban. Kundi dapat, tanging ang Diyos ang maglalagay. Tanging ang Diyos ang gagawa at gagawa ng paraan para maglagay kung sino talaga ang dapat niyang manungkulan, kung sino ang dapat na maglingkod. Sapagkat kahit na tayo man, mga tao, may kahinaan, may karupukan, kahit na ayaw natin ng isang tungkulin, kung diyan ka talaga ilalagay, diyan ka talaga ilalagay. Ganyan po makapangyarihan ng Diyos. Kaya po, yung pakikipagkaibigan sa sanlibutan, nagiging kaaway po yung Diyos, nagiging mga ngalunya na. Katulad ng isang lingkod, tumanggap ng putong ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, meron tayong pangako sa Espiritu na tayo maglilingkod habang buhay. Pag sinabing habang buhay, all time, lahat ng oras, hindi lang araw ng Sabado, hindi lang araw ng Linggo, kundi mula Lunes hanggang Linggo, habang buhay. Habang may hininga, pag sinabing habang buhay, minuto, oras-oras, bawat segundo. Sapagkat, kung sasabihin natin habang buhay, tapos ang pagkakaintindi lang natin, Sabado lang tayo gagawa ng mabuti, Lunes hanggang Biyernes, wala. Gumagawa pa rin tayo ng dati nating gawain, sayang lamang ang pagpapagal natin ng Sabado. Kaya po, pag-ingatan natin yan, sapagkat, ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan, doon po nahahatak ang atensyon natin. Kaya po ang nangyayari sa mga tao, napapahamak. Hindi naman po maaari na kung kailan huli na ang lahat, wala nang panahon. Sarado na ang pintuan, hindi na saka na tayo magkakatok. Magsasabi tayo, Panginoon, nagparayas din naman kami ng mga demonyo. Panginoon, nagpagaling din naman kami ng mga karamdaman. Panginoon, naging kasama ka namin. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Sa makatuwid ang batayan ng Panginoong Diyos sa igawain ng isang tao, walang iba ang ating mga gawa. Kaya po, pag-ingatan natin yung ating liwanag na nasa ating mata, tahakin natin sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Pagtulong sa mga kapatid na may karamdaman, paggabay sa mga nangangailangan, lalong-lalo na nasa kadiliman ng mga pag-iisip, pagtulong sa mga kapuspalad, pagtulong sa mga nangangailangan spiritual man o material, gabayan natin, itama natin ang kanilang pamumuhay. Nang sa ganun, tayo ay gumagawa na ng kalooban ng Diyos. Huwag po natin ibigin yung pakikipagkaibigan ng sanglibutan, kundi ibigin natin yung katulad natin ng mga tao na nabubuhay dito sa sanlibutan, na siya ang magiging kasama natin doon sa ikalawang buhay. Huwag po yung mga bagay na nakikita dito sa ibabaw ng sanglibutan na hindi mga tao, kundi pagpupusan natin ang ating mga kapatid, ang ating mga kapwa-tao, nang sa ganun, sama-sama tayong makarating doon sa buhay na walang hanggan. Sapagkat, ang mga bagay na nandito sa ibabaw ng sanglibutan, mawawala lahat yan. Pero ang mga tao babaguhin sa pamamagitan ng isang tunog ng trumpeta, isang kisap mata, lahat tayo ay babaguhin. Mula sa physical na kalagayan, babaguhin tayong lahat patungo doon sa spiritual na kalagayan. Kung paano nangyari sa ating dakilang Panginoon na mula na sa kanyang katawan na ipinanganak ni Virgin Maria, binigyan siya ng buhay o kaya niluwalhating katawan, walang iba, yun na yung umakyat sa langit. Ganun po ang magiging kalagayan ng tao. Kaya po, habang tayong nabubuhay sa ibabaw ng lupa, pagtuunan natin yung mga bagay, yung ating kapwa-tao, yung mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng paggabay. Ano po ang nangyayari sa mga tao? Dinggin ninyo mga minamahal mga kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga duka sa sanglibutan ito?
upang maging mayayaman sa pananampalataya at tagapagmana ng karyang pinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Totoo po. Pero hindi naman nangangahulugan, manatili na lang tayo bilang dukha. Sapagkat maraming mga dukha na nagpapakadukha, kaya ang ginagawa na lang, sa halip na magtrabaho, pagpawisan, gawin ang isang dapat na gawain na walang dungis o walang anumang uri ng pamamaraan ng kasamaan, natututo ng magnakaw dahil sa katamaran. Ano pa ang dapat natin gawin? Dapat, bilang tayo mga dukha, pag-ingatan natin na huwag na nakasandal sa karukhaan, kundi mag-isip din naman ng gumawa ng pamamaraan sa ganun, mapabuti naman ang kabuhayan. Sabi nga, ang kayamanan ay ugat ng lahat ng kasamaan. Totoo po, kung gagamitin natin yan. Kaya nga, ugat, pinagmumulan. Nasa atin namang mga tao, kung pagpapaalipin tayo sa kayamanan sa sanlibutan. Kundi ang dapat, alipinin natin ang kayamanan, gamitin natin sa pagtulong sa ating mga kapwa. At huwag tayong magpapaalipin sa kayamanan. Gawin natin kung ano ang nararapat, gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang dapat na ipakita natin sa ating mga kapwa. Kaya po, kung tayo man ay gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, sikapin natin yung magkaibigan tayo sa ating mga kapwa at huwag sa sanlibutan. Kaya kung maalala natin ang panalangin ng Panginoon, hindi naman niya dinadalangin ng sanlibutan, kundi iyaw mga tao na ibinigay sa Kanya. Yan ang kasama sa panalangin niya, hindi ang sanlibutan, kundi iyong nananalig lang. Kaya po, dapat, ganun din ang ating kaisipan. Kaya po, sabi nito, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Sino po ang nagiging palalo? Ang ating kaisipan. Dahil sa ating mga matatayog na kaisipan, sa ating mga nais na ang ating buhay ay maging sikat, maging bantog, yan po, nag-uumpisa ang kapalaluan. Kaya po, kung pag-aaralan natin, kung wala tayong karunungan, humiling tayo sa Diyos. Subalit, dapat limitado lang. Sapagkat, dahil sa dami ng karunungan na pinagkalaw sa atin, pagkaminsan nagiging palalo, nagiging mapagmataas sa sarili, na ang tingin na sarili, pinakamagaling na. Kung pag-aaralan natin ang ating dakilang Panginoon, hindi siya nakapag-aral. Pero lumalapit sa Kanya ang mga eskriba, ang mga parisiyo, ang mga matatanda, nagtatanong sa Kanya, pero kahit kailan hindi itinaas ng ating dakilang Panginoon ang Kanyang sarili. Kundi nagpakumbaba siya at ginawa niya ang katungkulan bilang isang tao nang sa ganun matubos niya tayo at madala niya tayo sa Diyos sa pamagitan ng pag-atang ng Kanyang buhay. Sabi dito, magsilapit o pasakop na tayo sa Diyos. Ngayon, paano tayo pasasakop? Alamin muna natin, kilalanin muna natin ang Diyos. Sinasabi, ang Diyos Espiritu. Sinasabi, ang Diyos pag-ibig. Dapat, unang-una, kung ang Diyos Espiritu, naniniwala tayo sa Espiritu. Kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat ipinapakita din natin ang pag-ibig. Kung ginagawa natin yun, meron din siyang kautusan na dapat maging batayan ng tao bilang nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Kaya po, ang pagpapasakop sa Diyos ay hindi lamang sa pangalan ng Diyos, kundi sa Kanyang mga utos, sa Kanyang mga aral. Katulad din naman ang ating dakilang Panginoon na nagpasakop sa Diyos. Bakit po? Alam ng Panginoon, nababalik siya sa ibabaw ng lupa. Nagbigay lang siya ng mga palatandaan. Pero kahit kailan, hindi niya sinabi kung kailan siya babalik. Kundi sabi niya, kahit ang anak ng tao, kahit ang mga anghel sa langit, walang nakakalam maliban ang Diyos lamang. Yun na lang ang itinira ng Panginoon. Pwede niya nang sabihin yun. Pero dahil nga, mayroon pang mas mataas sa Kanya,
walang iba ang kanyang ama. Nagpakumbaba pa rin siya. Nagbigay na lang siya ng mga palatandaan nang sa ganun meron tayong pag-iisipan na kapag nangyari na ang mga bagay na ito, nasa pintuan na nga ang ating dakilang Panginoon at malapit na ang panahon. Bilang tayo sumusunod sa kanyang kalooban, sa mga aral, sa mga utos, nagpapasakop na po tayo sa Diyos. Tatapot, magsisalangsang tayo sa dyablo. Paano natin sasalangsangin ang dyablo kung hindi rin natin alam ang dyablo? Hindi natin kilala. Hindi natin, dalawa lang ang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Mabuti, masama. Paano natin sasalangsangin ang dyablo? Hindi na natin alam yung masama. Yung katayugan, masama na yun. Yung kataasan, masama rin yun. Yung kapanagilian, masama rin yun. Kaya lahat ng may kontra doon sa 1 Corinto 13 sa pag-ibig, lahat yun sa kasamaan. At nandun din sa Galas 6, nandun din nakasulat lahat. Yung bunga ng Espiritu at yung hayag na hayag na gawa ng laman. Kaya doon po, kapag ang ating ginagawa nagmumula sa alintigtigin ng laman, yun po ay makasanglibutan, yun po ay sa dyablo. Ang sa Diyos, pawang kabutihan, kaalaman, kaayusan, pero kung nagkakaroon na ng tinatawag na pagkakampi-kampi, nagkakaroon na ng tinatawag na paninibugo, nagkakaroon na ng tinatawag na kaguluhan, hindi na po yan sa Diyos. Kaya po, para malaman natin, siyasatin muna natin ano yung mga bagay na may kaugnayan sa dyablo, ano yung mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Nang sa ganun, malalaman natin kung ang ginagawa ba natin, nagpapasakop ba tayo sa Diyos o baka nagpapasakop na tayo sa dyablo. Ang nangyayari niya, mababaliktad. Nagpasakop na tayo sa dyablo, nagsasalangsang naman tayo sa Diyos. Kaya dapat, siyasatin muna natin. Sabi dito, siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. At sinasabi, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Kaya po, dapat mag-ingat tayo. Sabi pa dito, magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Tayo po ang gagawa ng aksyon. Hindi po ang Diyos ang lalapit sa atin. Tayo muna ang lalapit. Sa papaanong paraan? Ang pagsuko natin ng ating sariling buhay, ang paghingi natin ng kapatawaran, ang paglapit natin ng ating mga kasalanan na tayo patawarin, paglapit na po yan sa Diyos. Hindi natin nalalaman ang mga karamdaman pala, kaparaanan upang tayo makalapit sa Diyos. At salangsangin din natin ang dyablo. Sabi nito, mga bilinis kayo ng inyong mga kamay. Sabi nga natin, Ama, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Madali lang sabihin. Pero may karugtong, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Kaya po, bago tayo lumapit sa Diyos, dapat malinis muna tayo sa ating kapwa. Nauna na tayong nagpatawad sa ating kapwa bago tayo humingi ng tawad sa Diyos. Sapagkat, paano natin masasabi na nagpapasakop tayo sa Diyos? Paano natin masasabi na nagsilapit na tayo sa Diyos kung hindi tayo nangaglilinis ng ating mga kamay? Dapat magpatawad muna tayo at saka naman tayo patatawarin. At dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala. Dapat maging isa lang ang ating kaisipan. Kapag gumitan tayo ng tawad, isipin natin tatanggap tayo ng kapatawaran. Hindi yung magdadalawang isip pa tayo, ano kaya, patatawarin ba ako ng Diyos o hindi? Kung nakapagpatawad na tayo, hindi rin naman ipagkakait ng Panginoong Diyos ang kanyang kapatawaran sa atin. Sabi po dito, kayo'y nangangapighati at nagsisihibig at magsitangis. Magpighati at magsihibig at magsitangis. Inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibig at ang inyong kagalakan ng kalungkutan.
Kung pag-aaralan natin, bakit baliktad ang itinuturo dito? Sapagkat dapat mamighati tayo sa ating mga sarili. Sabi nga ng ating Panginoon, bakit di niyo ako iniiyakan? Ano ang sabi niya? Tangisan ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat alam ng Panginoon ang kanyang kalagayan. Ginagawa niya yun alang-alang sa ating mga kasalanan. Kaya dapat tayo, magtangis tayo ng ating sarili. Magdalamhati tayo. Nang sa ganon, tayo ay makita natin ang tamang pamamaraan ng paglapit sa Diyos. Subalit kung may kataasan ng ating pag-iisip, na walang iba nakalagay na lang sa ating mga kaisipan, nasasabihin natin, kayong mga kasalanan, hindi na kasama ang sarili, kundi sasabihin dapat tayong lahat na mga makasalanan, kapagkat wala pong matuwid, wala kahit isa, tayong lahat ay sakop ng salita ng Diyos, tayong lahat ay mga pighati, mga sihibig, magsitangis tayo ng ating mga sarili. Tangisan natin, sapagkat kahit na anong pilit natin gawin sa ating sariling pabutihin ang ating mga buhay, gagawa pa rin tayo ng kasamaan. Sapagkat dahil nga tayo ay nabubuhay pa dito sa ibabaw ng lupa na nasa laman, na mas madaling gawin yung pagkakasala kaysa pagiging matuwid. Mas madali ang makasakit ng kalooban ng kapwa kaysa pag-iingat na huwag makasakit ng kapwa. Mas madali ang magmura kaysa magpigil ng dila. Mas madali ang mangako kaysa pagtupad. Kaya po, pag-aralan natin ang ating mga sarili. Siyasatin natin kung tayo ba ay karapat-dapat, kung tayo ba ay nakakalapit na sa Diyos, kung tayo ba ay nagpapasakop niya sa Diyos. Magpakababa tayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itatas. Siya rin ang magtataas sa atin. Kaya po, ang buhay ng tao dito sa ibabaw ng sanglibutan, gawin lang natin kung ano ang kanyang kalooban, kung ano ang kanyang kautusan, kung ano ang dapat na gawin natin sa ibabaw ng lupa. Nandyan na yung daan, nandyan na yung dapat makipot na pintuan, nandyan na yung pamamaraan ng paglapit sa Kanya. Gawin na lang natin, sundin na lang natin. Magsaliksik pa rin tayo ng mga kasulatan, palaging pagbabasa, doon tayo matututo. Lalawak ang ating kaalaman, lalawak ang ating mga pangunawa, at ang Panginoon din naman ang isusugo ng kanyang kapangyarihan. Walang iba ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang maggagabay, tuturo sa bawat pinagdadaanan natin. Yan lang po ang may babagi ko. Salamat at pagpalain naman tayo. Ano man ang ating mga kahilingan, karaingan, mga karamdaman man, espiritual o material, ipagkaloob nawa sa atin ang kapatawaran, ganun din ang kagalingan ng karamdaman. Isang mapagpalang araw muli sa bawat isa.